Weather update tayo mga kapatid. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal sa loob ng ating area of responsibility. Ito nga ang bagyong Josie. Yan po ay lumakas into a tropical storm at nakapasok sa ating area of responsibility kaninang 12:30 ng madaling araw at kaninang alas 8 ng umaga, yan po ay humina into a tropical depression. Kanina namang alas 2 ng tanghali, tuluyan na po yung nalusaw at isa na lamang pong low pressure area na huling namataan ng pag-asa sa layong 1,095 kilometers east ng southeastern Luzon at wala po yung naging direktang epekto sa atin at posible pa po yung humina at malusaw sa susunod na 24 hours. Itong low pressure area na ito ay wala kang direktang epekto sa atin pero nagkaroon po yan ng mga kaulapan na naka-apekto po dito sa areas ng Samar at Dinagat Islands at kasabay po ng paglayo niyan at pagkalusaw, mawawala na rin po ang epekto ng kanyang trough o extension. Samantalang, ito namang bagong bagyo sa labas ng ating area of responsibility, dyan po sa may southern portion ng China ay huli pong namataan ng pag-asa sa layong 940 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon at yan po ay hindi rin natin nakikitang lumakas pa at isang maging malakas na bagyo nga at wala rin po tayong nakikitang direktang epekto niya sa ating bansa. Yan po ay patuloy na kikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at nagiging maganda pa nga po ang epekto niyan dahil habang lumalayo po yan, sa kanya po napupunta yung hila ng habagat o southwest monsoon na kung saan humihina naman ang epekto sa atin. Dahil po sa ating habagat, medyo maula pa rin po ang panahon natin at meron pa rin po tayong mga tsansa ng pag-ulan dito na lamang po sa western section ng Northern Luzon, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra, diyan po nakaka-apekto na lamang yung ating habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon, magpapatuloy po ang maliwalas sa panahon sa mga susunod na araw at kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga pulo-pulo lamang o yung mga afternoon showers at thunderstorms natin. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao. Pero again, mga kapatid, mag-ingat po tayo kapag meron tayong mga thunderstorms. Although hindi masyadong nagtatagal, minsan may kasama po yung malalakas na bugso ng hangin na may mga kasama rin pag-ulan ng yelo. At minsan nga, nagkakaroon pa tayo ng buhawi kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. Dito nga sa Metro Manila, para bukas, magiging maaliwalas po ang panahon natin. Sa maghapon na po yan, magiging maula po sa hapon. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga pagulan hindi naman nagtatagal. At may kababaan po yung ating tsansa ng pagulan sa maghapon na po yan. Pero again, sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.